KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Mga lods, ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 141 hanggang 150. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 141. Nakalulugod sa pamilya Gardner. Nang makitang hindi nagpaliwanag si Nicole, hindi na rin nagpumilit si Colton at ang kanyang mukha ay napangiti. The trials tomorrow. You should have a good rest tonight. Ibinaba ni Nicole ang tingin at tumango. Aalis na sana siya nang biglang may naalala siya. Napatigil siya bigla, lumingon siya kay Colton, pagkatapos ay nag-alinlangan at nag-isip sandali bago magtanong, President Gardner, kung ang bagay na ito ay may kinalaman kay Queenie, dapat ba nating continue? Tinitigan ni Nicole si Colton ng matalim na tingin. Kung tutusin, si Queenie ang nobya niya. Sa pagdinig na ito, magkakahiwalay ang lahat at tiyak na si Queenie ang ituturing na may kasalanan. Walang masyadong pagbabago sa ekspresyon ni Colton. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, kahit sino man ito, dapat nilang bayaran ang halaga para sa paggawa ng mali. Naaliw, tumango si Nicole. Tige nakuha ko. Pagdating niya sa bahay, sabik na sumugod si Whitney sa kanya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Miss Nicole, ang galing mo sa press conference ngayon. Hindi na nakakapagtaka you're the woman I'll look up to. Puri ni Whitney. Nang makita ni Nicole ang masayahing anyo nito ay hindi niya maiwasang mapangiti. Magiging mas maganda pa bukas. Napuno ng kagalakan si Whitney nang maisip niya ang mangyayari sa susunod na araw. Siya ay umatras sa sofa, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged at napabulalas, ako, masaya na lang iniisip ang eksena bukas. Ang ebidensyang taglay nila ay lubos na magpapatunay na nagsinungaling si Daniela at ang nanalong disenyo ay kay Nicole. Hanggat mayroon silang ebidensyang ito, mayroon sila walang dapat ikabahala. Quo. Nicole, sa tingin mo, gaano kakulit ang mga mukha nila kapag nalaman nila? Quo. Nakangiting tanong ni Whitney. Dahil kinabukasan ay ang araw ng paglilitis, ang puso ni Queenie ay nakaramdam ng sakit sa takot na may mangyayari. Sa gabi, hindi na siya nakatiis at pumunta sa Gardner residence. Sa Gardner residence, nanonood ng TV si Wendy kasama ang kanyang ina nang pumasok si Queenie, ang hindi inaasahang bisita. Nag-iisip pa rin si Anna tungkol sa pangyayari kina Queenie at Joseph, kaya siya ay ayaw masyado kay Queenie. Nang makita ni Anna na si Queenie iyon ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Naging malamig ang kanyang ekspresyon nang ibinaling niya ang tingin sa kanya at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Naninigas ang ngiti sa mukha ni Queenie, ngunit para mapasaya si Anna, nagpanggap siyang malumanay at mahinang sumagot, well, malapit na ang birthday party ni Wendy. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang gusto niya para makapaghanda ako ng maaga. You don't have to bother with that. Please go back. Malamig na sabi ni Anna, hindi pa rin nagpapakita sa kanya ng anumang kabaitan. Matigas na sabi ni Queenie, I'm Colton's fiancé after all, so I have to take an interest in Wendy's birthday, natahimik si Anna. Nang makita ito ni Wendy ay bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. I don't need any birthday gifts, basta dadalo ka sa party. Nang makitang nagsasalita pa si Wendy para sa kanya, mabilis na ngumiti si Queenie at umupo pababa. Siyempre sasama ako. Wendy, dadalo talaga ako sa birthday mo. Nang mapansin niyang medyo umasim ang ekspresyon ni Anna, nagpatuloy siya sa mahinahong ekspresyon, ilang araw ang nakalipas, nakipag-ugnayan ako sa mga tao mula sa Triton Studio at hiniling ko sa kanila na tumulong sa pag-customize ng isang piraso ng alahas. Gusto kong ibigay ito sa iyo at isuot mo sa birthday party. Noong una, may mapurol na ekspresyon sa mukha ni Wendy, ngunit nang marinig niya ang mga salitang Triton Studio, agad na napalitan ng tuwa ang ekspresyon nito habang nanlaki ang mga mata at nagtanong, talaga? Triton Studio ay isang kilalang dayuhang studio.
Ang lahat ng kanilang mga alahas ay pasadyang ginawa sa pamamagitan ng kamay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay gumawa lamang sila ng mga pasadyang alahas para sa maharlikang pamilya. Hindi sila tatanggap ng ibang utos kahit gaano pa siya kayaman. Ang kakayahang magsuot ng alahas na idinisenyo ng Triton Studio ay isang simbolo ng karangalan mismo. Yeah! Tumango si Queenie at ngumiti. Kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang mahanap ang isang taong pinagkakautangan ng Triton Studio at nagbayad siya ng maraming pera upang mapayag sila. Nang marinig ni Ana ang kanyang sinabi, sa wakas ay lumuwag ang kanyang mukha habang sinasabing, sa wakas ay may nagawa ka ng mabuti. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 142. Ilagay ang katwiran bago ang pamilya. Pakasagad sa mukha ni Queenie ang pagdurusa, at naging tono ang tono nito madilim. I didn't expect my sister to do such thing. Nung una, akala ko. Napakagatlabi si Queenie. Para bang nakapagdesisyon na siya, mariin niyang sinabi, kung talagang nangopya ang kapatid ko, hinding-hindi ako magsasalita para sa kanya. Nang makita ni Ana ang kanyang pagiging matuwid, bahagyang lumambot ang kanyang tono. Noong una, naisip ko na bilang chief designer ng F&M Apparel, hindi siya gagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Kung hindi lang siya binigyan ni Wendy ng ilang oras, matagal na siyang nakakulong. Tagilid, mariing tumango si Queenie. Pamantong hininga si Ana at nagpatuloy, pero dinala niya ito sa sarili niya. Ang gumawa ng disenyo ay nagdemanda na sa kanya, at bukas ang kanyang huling deadline. Bilang isang taga-disenyo, pinakaayaw ni Ana ang mga pangungopya, at ganoon nga si Nicole. Natural, alam iyon ni Queenie, kaya naman nagayos siya ng napakalaking bagay na eksena. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Queenie na gawin ang mga ganoong bagay kung inosente si Nicole. Naghanap ng gulo at nangopya si Nicole, kaya karapat-dapat siya. Kung nangungopya talaga si ate, I'll make amends to Wendy in behalf of my sister. Seryosong saad ni Queenie. Pagtingin sa taong nasa harapan niya, isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Ana. Ang dahilan kung bakit niya tinutulan noon si Queenie na nasa tabi ng kanyang anak ay dahil pakiramdam niya ay naaakit lamang ang babaeng ito sa yaman ng Gardner family. Nang maglaon dahil sa insidente sa Anderson family, hindi niya sila nakita sa magandang liwanag, ngunit nang makita niya kung gaano kasinsero si Queenie na bumaba ang kanyang tingin, nakita ni Ana na okay siya, na iniisip na maaari niyang makilala at least. Sa pagitan ng tama at mali. Kalimutan mo na. Hindi mo kasalanan. Kasalanan niya ang lahat. Sabi ni Ana. Lihim na natuwa si Queenie, at ngayong nakita niya ang inaasal ni Ana ay tila hindi niya tutulungan si Nicole. Naisip niya na si Colton ay dapat kampihan si Ana. Hanggat hindi kumikilos si Colton, talagang mapapahamak si Nicole sa pagkakataong ito. Kinaumagahan, lumabas si Nicole kasama si Whitney. Papunta na sana sila sa court nang may makita silang itim na MPV na nakaparada sa entrance pagkabukas nila ng pinto. Tiningnan niya ito ng kakaiba, naalala niyang hindi ganoon kalaki ang sasakyan niya. Nang makita sila ng mga tao sa MPV, bumukas ang pinto at nakaupo si Colton sa loob. Ngayon, nakasuot siya ng suit at leather na sapatos, at ang kanyang payat na mga binti ay mukhang masyadong mahaba upang magkasya sa kotse. President Gardner, nakangiting bati ni Nicole sa kanya. Get in. We'll talk along the way, dahan-dahang sabi ni Colton na mahina ang boses. Hindi tumanggi si Nicole habang papasok sa sasakyan kasama si Whitney. Pagkatapos isara ang pinto, nagtanong siya, President Gardner, bakit ka nasa bahay ko? Buti na lang at high-class neighborhood ka nakatira. Kung hindi, punong-puno ng reporter ang bahay mo ngayon, dahan-dahang sabi ni Colton habang nakatingin sa gilid ni Nicole. Ngayon, medyo kakaiba si Nicole kaysa dati. Ang kanyang makeup ay mas pino, at ito ay gumawa ng kanyang hitsura na mas katangi-tangi at maganda. Nakaupo sa backseat, nakita ni Whitney si Colton na nakatitig kay Nicole, tapos ngumuso siya at sinabing, mukhang maganda yung makeup na nilagay ko para kay Nicole.
Tumango si Colton at walang pag-aalinlangang pinuri, mukhang maganda. Nga pala, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. This is Whitney Campbell, my assistant at F&M. Ipinakilala siya ni Nicole bilang isang afterthought. Oh, hello, Miss Campbell, magalang na bati ni Colton. Magalang si Whitney sa kanya habang tumango ito at binati pabalik. Lumabas ang MPV mula sa gilid na pasukan at umikot, dumaan sa gate. Dahil sa nakagawian, tumingin si Nicole sa labas at nakita niya na talagang maraming tao sa labas ng kanyang lugar. Kung hindi dahil sa mga security guard, gagawin nila malamang nahihirapan akong lumabas ngayon. Napakaraming tao, bulong ni Nicole sa mahinang boses. Tumango si Colton. Oo, mag-trial ka ngayon. Lahat sila naghihintay na makita ka, to make a joke of yourself and write some major headlines. Bagamat tama siya. Bakit parang may kaunting ibig sabihin na nanggagaling sa bibig niya? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 143. Ang paglilitis sa korte. Gaya ng sabi ni Colton, hindi lang ang bahay niya, kundi pati ang court ay siksikan sa mga tao na dumating upang makita siyang gumawa ng biro sa kanyang sarili. Miss Lisa, malapit ka ng malitis para sa kasong plagiarism. Ano ang masasabi mo dyan? Tama, Miss Lisa. Ibig bang sabihin ng sinabi mo kahapon ay nasuhulan mo na si Daniela para bawiin ang kanyang pahayag sa pagdinig ngayon sa korte? Kung hindi ito inaasahan ni Colton at kumuha ng mga bodyguard para i-escort sila, baka napapaligiran ng mga reporter sa labas. Gayunpaman, napabuntong hininga si Nicole dahil sa emosyon. Ang imahinasyon ng mga reporter na ito ay tiyak na mayaman para isipin nila ang pagsuhol niya kay Daniela. Talagang hindi niya alam kung ano ang iniisip nila. Naglaro ang ngiti sa labi ni Nicole at napatigil lang sila nang makarating sila sa isang ligtas na lugar. Tumingin siya mula sa itaas at tumaas ang boses habang nagsasalita. Kung mayroon kang anumang hula, maaari ka ring pumasok at tingnan kung sino ang nakahula nito ng tama. Ang kaso ay bukas sa publiko, kaya maaaring pumasok ang mga reporter. Nang mapansin ni Colton ang confident na hitsura ni Nicole, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Pagpasok niya ay nakaupo na si Queenie sa gilid. Nang makitang dumating na si Colton, mabilis siyang tumayo. Mukha siyang masaya at kumikibot ang mga labi niya habang humakbang paharap at mahinang nagsalita, Colton, nandito ka rin. Mabilis na sumulyap si Colton kay Queenie, ngunit hindi ito nagsalita. Matigas ang ulo ni Queenie, kaya hindi niya ito pinansin at nagpatuloy, nandito rin si Colton, Mrs. Gardner at ang iba pa. Gusto mo bang pumunta? Nang marinig iyon ni Colton, sa wakas ay nagkaroon ng kaunting paggalaw. Ibinaling niya ang kanyang ulo bahagya at tumingin sa ibabaw. Sure enough, nakaupo sa sulok sina Anna at Wendy. May kinalaman si Wendy sa bagay na ito, kaya natural lang na maging sila ay nandito sa kasalukuyan. Tinundan ni Nicole ng tingin si Colton at nag-isip na sinabi, President Gardner, magsisimula na ang paglilitis sa ilang sandali. Bakit hindi ka muna pumunta doon? Tige. Tumango si Colton, saka tumitig kay Nicole saglit, nagsalubong ang mga kilay. Kung may mangyari na hindi inaasahan, maaari mong hilingin sa kanila na huminto anumang oras. Okay, don't be such a mom. Si Nicole talaga ang mananalo sa kaso, sabi ni Whitney walang pakialam habang umaakyat siya mula sa likuran. Nang hindi na nagsalita pa, pumunta si Colton sa tabi ni Anna. Matapos panoorin si Colton na paalis, nawala ang maamong tingin sa mukha ni Queenie. Inayos niya si Nicole na may malamig na titig, isang mapanuksong ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi. Nicole, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo. Huwag kang mag-abala. Kailangan mo pa ring mag-alala kung paano ka magpapaliwanag pagkatapos na matalo si Daniela sa kaso at ibenta ka. Nanlaban si Nicole nang walang pag-aalinlangan. Hindi naman nagalit si Queenie, tinatreto lang ito bilang si Nicole ay naglalagay ng huling laban. Malamig siyang bamantong hininga, saka lumakad na nakataas ang ulo.
Nang makita kung paano kumilos si Queenie, hindi napigilan ni Whitney na umiyak. Nicole, mukhang hindi mabait ang kapatid mo. Umisi si Nicole, pagkatapos ay tame time na sinabi, kung mabait siya, natatakot ako na sumisikat ang araw mula sa kanluran. Nang magsimula ang paglilitis, tumayo si Daniela sa tapat niya, ngunit hindi natarante si Nicole. Kung makapagsampa ng kaso si Daniela, ibig sabihin ay naihanda na ang lahat ng materyales. Gusto ni Nicole na makita kung gaano kay Toto ang mga materyales na ito, kaya't kaya nito Daane ang West, Miss Nicole Anderson, ano ang isinasamo mo sa akusasyon ni MS Daniela Zimmer na gumawa ka ng plagiarism at pagbabante sa kanya na bawiin ang demanda? Napangiti si Nicole. Walang gulat sa kanyang mukha habang tumahimik siya at dahan-dahang sumagot, I plead not guilty. Pumunat ang noo ni Daniela nang makita kung gaano siya katama. Kinaya mo ang trabaho ko, at pinatigil mo pa ako sa kumpanya ko para banta akong bawiin ang losot. Ano bang hindi dapat aminin? Umiti si Nicole, kinuha ang kanyang telepono, at pinindot ang play button. Sa isang iglap, ang maririnig ang boses ng dalawang tao. Ito ang kumpletong recording ng pag-uusap nila sa pribadong silid. Nagbago ang ekspresyon ni Daniela. Hindi niya siguro inaasahan na may voice recording si Nicole. Noong panahong iyon, pagkatapos niyang mailathala ang artikulo, hiniling ni Queenie na maghanda siya, tiyak na darating si Nicole at hahanapin siya, kaya dapat niyang itala ang lahat. Hindi niya inaasahan na naisip din ito ni Nicole. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 144. Ito ay kopya ko. Natahimik ang silid habang ang lahat ng naroroon ay nakikinig ng mabuti. Ang pag-record ay hindi naiiba sa una, ngunit pagkatapos nilang pag-isipan ito, si Nicole ay nagtatanong lamang kung ang disenyo ay pag-aari ni Daniela, pagkatapos ay binalaan siya na bawiin ang demanda sa lalong madaling panahon kung hindi siya ang aktwal na may-ari. Bagamat mahalagang hinihiling din nito ang pag-withdraw ng demanda, mayroon pa ring malaking pagkakaiba. Kinakabahang pinisil ni Daniela ang kanyang mga pulso, ngunit nakatayo pa rin siya at sinabing, ipinapakita rin ng recording na ito na hiniling mo sa akin na bawiin ang demanda. Pinindot ni Nicole ang pause button, tapos imbes na tumingin kay Daniela, tumingin siya hanggang sa hukom. Ang recording na mayroon ako ay ang kumpletong bersyon. Sa recording, hindi ko binyantaan si Daniela na bawiin ang demanda, ngunit hiniling ko sa kanya na huwag magsinungaling sa pagmamayari ng disenyo na ito at aidmanda ako. Akin na yung design na yan. Hindi ko ninakaw. Nagmamadaling paniniguro ni Daniela nang marinig niya ang pahayag ni Nicole. Isang beses kinatok ng hukom ang palumpon at sinabing, tahimik. Nipatikip na lang ng bibig si Daniela sa frustration at hinayaan si Nicole na magpatuloy. So, invalid ang charge ng pananakot ko sa kanya na bawiin ang demanda, Nicole nagsalita ng may katwiran at kailanawan. Si Queenie, na nakaupo sa gilid, ay unti-unting naging solemna, at siya ay mahigpit ba ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, hindi inaasahan na si Nicole ang may ganitong panlilinlang sa kanyang manggas. Gayunpaman, totoo pa rin ang katotohanan na gumawa ka ng plagiarism. Ang dalawang disenyong ito ay maaaring husgahan ng mga profesional na designer. Ito ay plagiarism. Agad namang naglabas ng isa pang ebidensya si Daniela. Kahit papaano, nakonsensya siya nang makita kung gaano kalmado si Nicole. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang kanyang disenyo. Nang makita kung gaano natarante si Daniela, bahagyang pinahikit ni Nicole ang kanyang mga mata at sinabing, kung sa iyo talaga itong disenyo, Miss Daniela, ay ginaya ko nga, pero sayang naman na ang disenyong ito ay hindi sa iyo. Pagkasabi pa lang ni Nicole ay nagkagulo na ang lahat. Hindi ba inamin niya iyon ang kanyang disenyo ay isang kopya? It turns out that she wasn't wrongly accused. It's really plagiarism. Noong una, naisip ko na baka mabaligtad ang paglilitis dahil napakatapang ni Lisa kahapon. Hindi ko inaasahan na aamin lang siya. Plagiarizing B***. Katahimikan. Katahimikan. Tumawag ang hukom nang makita ang kaguluhan. Natahimik ang lahat.
Medyo naguguluhan si Queenie habang nakatitig kay Nicole na nasa kinatatayuan. Hindi ba naghahanap lang siya ng sarili niyang kamatayan? Ngayong dinala na nila ang kaso sa korte, maigigiit lang ni Daniela, "Ito design is mine." Bahagyang tumawa si Nicole, kumikinang ang mga mata. "Then, please present evidence that shows this design is yours." Agad namang ipinakita ni Daniela ang ebidensya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan talaga ni Queenie si Daniela sa paggawa ng dokumento. Mukhang totoo ito, at halos walang pinagkaiba sa kung ano ang mayroon siya. Tila nag-effort sila ng husto. "May tanong ako," sambit ni Nicole matapos makita ang tinatawag na ebidensya. Siya itinuro ang isang punto sa screen at sinabing, "Noong oras na iyon, talagang ang disenyo ipinadala sa pamamagitan ng email, ngunit hindi ito pinirmahan bilang anonymous, ngunit Hunyo." "Anong kalokohan ang iyong isinusuka?" "Nung sumali ako sa kompetisyon, gusto ko lang subukan, kaya hindi ko na pinirmahan." Agad na sagot ni Daniela. "Mapapatunayan ito ng isang hukom mula sa kompetisyong iyon," Nicole pointed out. Pagkatapos noon, may nagdala talaga ng judge sa stand. Nang makita ni Queenie ang huwes na paparating sa kinatatayuan, agad na nagbago ang kanyang mukha. Noong panahong iyon, naisipan niyang imbitahan ang hukom noon upang kumpirmahin ang plagiarism ni Nicole, ngunit ang hukom ay nagpahayag ng kanyang ayaw na makisali. Siya ay handa lamang na mag-post ng isang sertipiko sa internet upang patunayan na ang disenyo ni Nicole ay katulad ng sa kampiyon mula sa taong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inimbitahan siya ngayon ni Nicole. Ang hukom ay hindi masyadong matanda. Siya ay nasa kanyang unang bahagi ng 50, ngunit pinanatili niya siya. Medyo maayos ang hitsura, at siya ay tila may desenteng ugali. Siya ay nagpakita bilang isang saksi at tumayo roon, pagkatapos ay nagsabi, "Hindi ko masyadong tiningnan ang oras na iyon." Nang maglaon, pinaalalahanan ako ni Miss Lisa na suriing mabuti ang email, at nalaman kong ang pirma ay talagang Hanyo. Ang dahilan kung bakit sinabing anonymous ang disenyo ay dahil nakasulat ang pirma sa mga pangungusap. Column. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 145. Ang disenyo ay hindi sa kanya. Ang hukom na ito ay may mahusay na reputasyon sa industriya ng disenyo, kaya kahit anong sabihin niya ay talagang mapagkakatiwalaan. Medyo nawala ng bantay ang mga manunood dahil sa biglaang pagpitik. Hindi talaga kay Daniela ang disenyong ito. Pero, kahit hindi kay Daniela, ibig sabihin lang ay hindi natuloy ang demanda. Ang krimen ng plagiarism ni Nicole ay wasto pa rin. Kaya naman, medyo na-curious silang lahat sa iniisip ni Nicole. Baka siya ito. Plano. Tinusubukan lang ba niyang huwag makulong? Kahit na sa simula ay matapang, pagkatapos ng kumpirmasyon, si Daniela ay agad na nakaramdam ng pagkakasala. Ibinigay ni Queenie ang ebidensyang ito sa kanya at paulit-ulit na tiniyak sa kanya ang pagiging tunay nito. Hindi niya inaasahan na malalantad siya sa publiko ngayon. Siya ay nasa ganap na takot ngayon. Nag-plagiarize man o hindi si Nicole, wala nang kinalaman sa kanya. Inangkin niya ang disenyo ng ibang tao bilang kanyang sariling. Ito lang ang maaaring maghulog sa kanya sa imperno. Sa hinaharap, naisip niya na hindi niya maaaring isali ang kanyang sarili sa industriya ng disenyo ngayon pa. Napansin ni Queenie ang gulat ni Daniela at tinitigan ang abogado. Nang makita ng abogado ang kanyang senyales, mabilis siyang tumawag para huminto. Noong una, si Queenie ay nakaupo sa tabi ni Ana, ngunit siya ay nag-walk out na may dahilan na gumamit ng banyo nang makita niyang umalis si Daniela sa kinatatayuan. Tumaan si Queenie sa banyo papunta sa kwarto ni Daniela. Nang makita si Queenie ay agad na nagpanik si Daniela. Hinawakan niya si Queenie at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin? Hindi ba't sinabi mo na ang ebidensyang ito ay katibayan?" Kumunat ang noo ni Queenie at sumirit, "Calm down. Paano ako magpapakalma? Kapag nalaman nilang hindi akin ang disenyong ito, hindi na ako makakapagpatuloy sa industriya ng disenyo. Mahigit 10 taon na ako sa industriyang ito.
Kung hindi ko na kaya, paano ko ipagpatuloy ang buhay ko? Hindi napigilan ni Daniela ang umiyak. Siya ay kapos sa pera dahil sa kanyang asawa sa pagsusugal, ngunit kung siya ay nawala ito sa trabaho, siya ay talagang mapapahamak. Pagdating ng panahon, masasabi mo na lang na hindi mo matiis na nangopya si Nicole, at dahil walang nagsasalita, mas pinili mong lumapit para masaksihan ng publiko ang kahihinatnan ng plagiarism. Nakaisip na ng palusot si Queenie papunta doon. Matapos itong marinig ni Daniela ay bahagya siyang nagalinlangan, ngunit ngayong umabot na sa puntong ito, tila wala ng mas magandang solusyon. Nang makitang nag-aalangan pa siya, nagpatuloy si Queenie, "I'll give you a sum of money. Kahit natanggalin ka sa Pinnacle Group, magagamit mo pa rin ang pera para lumipat sa ibang lungsod, pero kung may sasabihin ka hindi mo dapat." Tumibok ang puso ni Daniela. Dahil alam niyang fiancé si Queenie ng presidente ng Gardner Corporation, napalunok siya ng kaba. Kung ibibigay niya si Queenie, madali siyang mapatay ni Queenie tulad ng pagpiga sa isang surot. Oo naman, hindi niya dapat ginawa ang ganoong bagay para sa panandaliang benepisyo. Ngayon, talagang binaril niya ang sarili sa paa. Hindi niya maipahayag ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, naintindihan niya ang sinasabi ni Queenie. Kung isusuko niya si Queenie ngayon, wala siyang mapapala, at mawawala pa sa kanya ang lahat. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay, tanging nagagawa niya ang sinabi ni Queenie. Nang makitang nag-aalangan pa siya, umakbang pasulong si Queenie, saka inabot at tinapik siya sa balikat. "Huwag kang mag-alala. Basta gawin mo ang sinabi ko, gagawin mo, tiyak na may mapapakinabangan." Nagnanga ang ngipin ni Daniela at tumango. "Sige." Isang ngiti ang binigay ni Queenie sa kanya, saka hindi na nagtagal saka siya tumalikod at bumalik sa kanyang upuan. Sa sandaling ito, kausap ni Anna si Colton. "Nay, hintayin muna natin kung paano ito mangyayari, pagkatapos ay maaari kang gumawa ng mga conclusion batay sa huling resulta." Nag-iisip pa rin si Anna tungkol sa plagiarism ni Nicole sa disenyo at sa katotohanang sinuot ito ni Wendy, kaya malamig ang kanyang ungol. Kahit na ang disenyong ito ay hindi sa taong iyon, totoo pa rin ang katotohanang nangopya si Nicole. Pagbalik ni Queenie, narinig niya iyon, kaya tumabi siya para magdagdag ng panggatong sa apoy. "Baka hindi sinasadya ng kapatid ko. Baka hindi siya kasama ang kanyang tamang pag-iisip." Nang marinig ni Colton ang kanyang sinabi, medyo naging malamig ang ekspresyon nito habang nagtatanong. "Coldly, hindi pa nga lumalabas ang resulta, pero sigurado ka na ba na ni-plagiarize ni Nicole ang design? Di ba kapatid ka niya? Hindi ka ba dapat magtiwala sa kanya?" Naninigas ang mukha ni Queenie nang marinig ang tanong ni Colton, at nag-aatubili siyang sumagot, "Gusto ko rin maniwala sa kapatid ko, pero inamin niya na lang sa sarili niya." Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 146. Baliktad. Hindi na pinansin ni Colton si Queenie, na nagpas siyang ikulong siya sa bibig at itigil ang paggawa ng katangahan. Pagkatapos ng pahinga, nagpatuloy ang pagsubok. Nag-iba ang tindig ni Daniela. Sa pressure ni Nicole, inamin niya na isa nga siyang impostor. Gayunpaman, ang dahilan na ibinigay niya ay dahil gusto niyang gamitin ang kasong ito upang ipaalam sa lahat ang mga kahihinatnan ng plagiarism. Ang paglipat na ito ay agad na inilagay ang kanyang sarili sa posisyon ng sukdulang moralidad. Hindi napigilan ni Nicole ang isang malamig na tawa nang makita ang performance ni Daniela. Tila binigyan siya ni Queenie ng pakulo para gamitin sa break ngayon. She asked calmly, "Then, what evidence do you have to prove that I copied it?" Nakangiting sabi ni Daniela, "Miss Lisa, di ba ngayon mo lang inamin? Plagiarism talaga. Aaminin ko na hindi akin ang disenyo. Tatanggapin ko kung aidmande ako ng orihinal na taga-disenyo, ngunit ngayon, nais ko lamang na malaman ng lahat na ang lupaing ito ay pinamamahalaan ng batas, at ang mga nangungopya ay tiyak na mapaparusahan ayon sa nararapat sa kanila." Napangiti si Nicole, inisip na ito ay isang magandang hakbang.
Parang si Queenie lang ang gustong hypin sa kanya ang plagiarism no matter what. Humisi si Nicole at iniabot ang kanyang ebidensya. Ang sandaling ito ay tunay na isang lupa nakakabasag na twist. Ang plagiarist biglang naging original designer. Matapos makita ng hukom ng kompetisyon ang ebidensya ni Nicole, kinumpirma niya ang pagiging tunay ng ebidensya ni Nicole at sinabing siya nga ang kampyon ng taong iyon. Nang makita ito ni Queenie ay namutla ang kanyang mukha. Hindi niya akalain iyon. Si Nicole pala ang original owner ng design. Ito ay kahanga-hanga. Matapos mapagtanto ni Daniela na si Nicole ang may gawa ng disenyong iyon, siya ay nalungkot. Ito ang pinakamasamang posibleng kinalabasan. Naalala ko sinabi ni MS Zimmer na handa siyang tanggapin ang demanda ng orihinal na taga-disenyo. Sige, kakasuhan kita dahil sa maling pag-aangkin ng pagmamay-ari ng trabaho ko at pagpapanggap sa akin. Tigaw ni Nicole. Nagdilim ang mga mata ni Daniela at muntik na siyang mahulog sa lupa. Noong una, naisip niya na dahil walang sumama para aidmande si Nicole kahit na matagal na, ang may-ari ng ang disenyo ay dapat na hindi nakakita ng balita o namatay na. Tinong mag-aakalang ang gumawa ng disenyo ay si Nicole pala. Sa sandaling ito, ang mga nanonood ng kaguluhan ay agad na sumabog. Isang kaguluhan. Noong una, itinuring nilang hindi si Daniela ang orihinal na lumikha ng disenyo ay isang malaking sapat na sorpresa. Hindi nila akalain na magiging ganito ang kabaligtaran kapanabik bilang isang roller coaster ride. Ang taong inakusahan ng plagiarism ay ang may-ari ng orihinal na disenyo. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagbabago sa mga tungkulin ng nasasakdal at ng nagsasakdal. Nang makita ni Nicole na parang color palette ang ekspresyon ni Queenie, siya ay medyo nilibang. Gumamit siya ng labis na pagsisikap, ngunit sa huli, siya ay tumulong sa iba sa halip. Naisip ni Nicole na dapat ay nakakaramdam siya ng kakilakilabot. Nang marinig ni Ana ang pahayag ni Nicole, ang kanyang orihinal na malungkot na ekspresyon ay napalitan ng pagtataka. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Colton, medyo hindi nasisiyahan. Alam mo ang tungkol dito. Nang makitang malungkot ang kanyang ina, mabilis na humiling si Colton para itanggi. I just found out. Pero bago iyon, nangako ka pa rin sa akin. Halatang hindi naniniwala sa kanya si Ana. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Colton, si Nicole ang chief designer ng F&M Apparel kung tutusin. Sa sobrang taas ng posisyon, hindi ko akalain na mag-plagiarize siya at sisirain ang sarili niyang reputasyon, kaya palagi akong naniniwala sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Ana. Siya ay gumawa ng napakaraming kakilakilabot na mga pangungusap dahil ng plagiarism ni Nicole. Sa sandaling ito, unti-unting namula ang kanyang mukha na para bang siya ay sinampal sa mukha. Hindi alam ni Wendy kung matutuwa o malulungkot sa kinalabasan. Sa isa kamay, ang damit na suot niya ay nalinis na sa plagiarism, na nararapat na maging masaya, ngunit sa kabilang banda, sumugod siya sa opisina ni Nicole at galit na tinanong siya. Conclusive ang ebidensya ni Nicole, at may mga saksi pa nga. Kaya naman, ipinasya ng hukom na hindi wasto ang paratang para sa plagiarism at humiling kay Daniela na humingi ng paumanhin sa pagkasira ng reputasyon ni Nicole. Sa sandaling ito, tiyak na dumanas ng dobleng pagkatalo si Daniela. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 147. Hindi karapat-dapat sa simpatya. Matapos ideklara ng korte ang sentensya, dahan-dahang naglakad si Nicole patungo sa dismayadong si Daniela. Maraming mga reporter ang naroroon, at sila ay nakaupo sa madla. Ngumiti si Nicole at sinabing, MS Zimmer, pinayuhan kita na huwag mong kunin ang hindi sa iyo, ngunit ginawa mo pa rin. Ngayon, alam mo ba ang ibig sabihin ng pagdurusa sa mga kahihinatnan ng iyong mga kasalanan? Masungit ang ekspresyon ni Daniela. Gusto niyang magsalita, ngunit naisip niya ang katotohanan na ang Gardner Corporation ay nakikipagtulungan sa F&M Apparel, kaya dahil siniraan niya si Nicole, maaaring hindi siya pakawalan ng dalawang kumpanya.
Kung ang dalawang kumpanya ay gumawa ng hakbang, natakot siya kahit na si Queenie ay maaaring hindi magawa. Para ay backup siya. Medyo nadapa si Daniela, saka umatras para patatagin ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga labi habang may pagmamakaawa sa kanyang mga mata at lumambot ang kanyang boses ng malaki. Miss Lisa, I didn't know better. Pwede bang huwag mo akong Manda? Kaya kong bayaran ang lahat ng pagkalugi mo sa pananalapi. Habang pinagmamasdan ni Nicole ang kaawa-awa niyang kaharap, wala siyang naramdamang simpatiya kahit ano. Ginawa niya ito sa sarili niya. She stood up straight and said coldly, I warned you nung nagpunta ako sa office mo last time, pero hindi ka nakinig. It's too late now. I'll get F&M Apparel to send you a subpoena. Hindi na magtatagal at magkikita na ulit tayo sa korte. Hindi karapat-dapat sa kanyang simpatiya ang nangyari kay Daniela. Ginawa niya ito sa sarili niya, kaya walang dapat karamay. Pagkaalis ni Nicole, bumagsak si Daniela sa lupa. Blanko ang mga mata niya, at kailan pumikit siya, bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Noong una, akala ni Nicole ay ibibigay ni Daniela si Queenie, ngunit hindi niya inaasahan iyon na hindi siya magsasabi ng kahit ano at sa halip ay tiisin ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Queenie. Sa sandaling ito, nandoon lahat sina Hannah, Wendy, at Colton. May pilit na ngiti sa mukha ni Queenie habang nakatingin kay Nicole at dahan-dahang sinabing, Nicole, congratulations. Wala ka ng hinala ngayon. Umaba ang tingin ni Nicole sa kanya, ang mga sulok ng labi niya ay kumukulot. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari to, namutla ang mukha ni Queenie dahil nandoon pa si Anna at ang iba pa, kaya mabilis siyang nag-deny. Nicole, hindi ka makakapagsalita ng ganyang kalokohan. Nang makita ni Nicole kung paano. Si Queenie was acting like a do-gooder, wala siyang balak. Nang patuloy na pagsasalita ng misteryoso sa kanya. Nakatagilid siyang tumingin kay Wendy. Medyo apologetic ang mukha niya. Miss Gardner, bagamat hindi ko kinopya ang disenyo, labis kong ikinalulungkot ang epekto nito sanhi sayo, sincere na sabi ni Nicole. Namula si Wendy. Habang iniisip niya ang mga sinabi niya kanina ay nakaramdam siya ng kaunti at nahihiya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan at sinabi sa mahinang boses, I'm sorry sa mga nasabi ko kanina. Kahit medyo mayabang si Wendy simula noon ay bata pa siya, mayroon pa siyang mga pangunahing asal. Umiling si Nicole. Hindi ko nilinaw ang mga bagay sa iyo, Miss Gardner. Ako ito sino ang dapat humingi ng tawad. Nang makita ni Wendy kung gaano kakumbaba si Nicole, medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa susunod, lilinawin ko talaga ang usapin bago ko tanungin ang sino man. Hindi na nagsalita pa si Nicole, itinuro niya ang labas at sinabing, ngayon, may grupo ng mga reporter na naghihintay sa akin sa labas. Lalabas muna ako. We'll talk more later. Okay. Tumango si Wendy, tila kontento na sa malumanay na reaksyon ni Nicole. Nang makita ni Whitney si Nicole na lumabas matapos manalo sa kaso, labis siyang natuwa. Paghakbang pasulong, niyakap siya nito, ngumisimula tenga hanggang tenga. Nicole, you're awesome. This feels so good. When I saw the look on her face, I was so happy. Napangiti rin si Nicole nang makita kung gaano kasaya si Whitney at naramdaman niyang gama ng nakakalungkot na kapaligiran nitong mga nakaraang araw. Tayang at hindi nabili ni Daniela si Queenie sa huli. Kung hindi, magagamit niya ang pagkakataong ito para tanggalin si Queenie. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 148. Iangkop sa sitwasyon. Nang umalis si Nicole sa courtroom kasama si Whitney, naghihintay na ang mga reporter sa labas. Miss Lisa, bakit hindi mo ipinaliwanag ang plagiarism before this? Bakit ngayon ka lang lumalapit para sabihin na design mo ito from many years ago? Tama, Miss Lisa. Can we assume that it's a publicity stunt?
Obviously, nanalo na siya sa kaso, kaya hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga reporter ay magtatanong pa rin ng mga ganoong diretso at hindi magiliw na mga tanong. Miss Lisa, bakit hindi mo ipinaliwanag na sa iyo ang disenyong ito para walang mangyari na ganito? Tumingin si Nicole. Ang nagtanong nito ay isang lalaking nasa early 20s, nakasuot ng plaid shirt at black-rimmed glasses. Naalala niyang nakilala niya ang taong ito sa press conference noong nakaraan, ngunit siya hindi ko inaasahan na nandito siya ngayon. Lahat ng tanong niya ay nakatarget sa kanya. Nagtaas ng kilay si Nicole, saka tumingin sa lalaki at nagtanong, di ba sabi ko na ako ay hindi ba ni-plagiarize ang design? Ngunit, naniwala ka ba? Nang makitang nagtatanong si Lisa sa kanya, ang lalaki ay walang kabuluhang sinabi, kung gayon, maaari mong ilabas ang ebidensya bago ito. Malinaw, maaari mong alisin ang hinala ng maaga, ngunit naantala mo ito hanggang ngayon. Hindi mo ba sinusubukang gumawa ng publicity stunt? Medyo naaliw si Nicole, at pumulupot ang sulok ng labi niya. Faced with his constant questioning, Nicole replied, Sir, mga netizens po ang sinisiraan ako ng plagiarism. Sabi ko hindi ako nangopya, pero wala ni isa sa inyo ang naniwala. Afterward, may lumapit sa akin para siraan ako. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit niya ako sinisiraan? Instead, you're asking if I was pulling a publicity stunt. She paused, then sighed before continues, Nung siniraan ako dati ng plagiarism, hinabol mo ako para itanong kung bakit ako nangopya. Now that I've cleared my name, you're pursuing me to ask if it's a publicity stunt. Maaari ba akong maghinala na binayaran ka para sadyang pahirapan ako? Sa kabila ng pagtatalo ni Nicole, hindi man lang umatras ang lalaki. With a blank expression, matuwid niyang sinabi, I just want to seek the truth. Bago pa makapagsalita si Nicole, isang malamig na boses ang umalangaw mula sa gilid. Kung gusto mo talaga ng totoo, tanungin mo ang mga tao sa loob kung bakit sinisiraan nila si Miss Lisa imbes na maging agresibo dito, Colton said in a cold voice, his expression solemn. Tinulyapan niya ang karamihan, pagkatapos ay tumahimik at nagpatuloy, hindi ko alam sino ang nasa likod ng insidenteng ito, ngunit ang tiyak ay gustong sirain ng taong ito ang pakikipagtulungan ng F&M Apparel at ng Gardner Corporation. Nang matapos magsalita si Colton ay bumaling ang tingin niya sa taong nagpaputok lang sa tanong ni Nicole bago niya sumulyap sa name tag niya. Araw-araw Libangan Express. Ang lahat ng mga website sa ilalim ng Gardner Corporation ay hindi makipagtulungan sa iyo. Sa sandaling magsalita si Colton, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, at ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. President Gardner, hindi mo magagamit ang iyong kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Ang pinakamalaking industriya ng Gardner Corporation ay hindi pananamit, ngunit teknolohiya ng network, kaya ang anumang kumpanya ng media ay kasangkot sa kanila. Ang pahayag ni Colton ay katumbas ng pagtatapos ng kanilang negosyo. Tumangala si Colton, Venetian, hindi mo maaaring gusto kong pag-usapan ang tungkol sa akin ang mga desisyon ng kumpanya sa iyo. Ngayon, nakikita ng mga reporter na si Colton ay malinaw na nagtatangi kay Lisa. Pagkatapos, ang mga reporter ay natutong maging matalino at pumili ng ilang magagandang tanong na itatanong. Miss Lisa, may plano ka ba sa taong siniraan ka? Tama iyan. Malaki ang epekto ng paninirang puri sa iyong reputasyon. Itutuloy mo pa ba ang demanda? Umiti si Nicole na iniisip na ang mga taong ito ay matino sa kakayahang umangkop sa sitwasyon. As she wishes, I will file a lawsuit and completely clear my name, sagot ni Nicole. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 149. Mas sikat pa. Originally, akala ng lahat ay tapos na si Nicole for this time, kaya hindi asahan na ang gayong kagimbal-gimbal na pagbabalik ay mangyayari sa korte. Hindi lamang ginawa ang hindi nangungopya ang chief designer ng F&M Apparel, siya pala ang naging kampyon ng pambansang kompetisyon ilang taon na rin ang nakalipas.
Matapos ang disenyong iyon ay nanalo sa kompetisyon, ito ay isang sensasyon sa industriya ng disenyo, ngunit napakatagal na lumipas mula noon, kaya ang lahat ay matagal nang tumigil sa pag-uusap tungkol dito. Kung hindi dahil sa plagiarism incident na ito, baka tuluyan na itong nakalimutan. Ngayong muli itong inilabas, ang lahat ay humanga sa disenyo ng may sarap. Ang masasamang komento sa internet tungkol kay Lisa ay nagsimulang magbago para sa mas mahusay dahil ang verbal abuse ay naging mga papuri. Mga paksa tulad ng worthy of being the chief designer ng F&M Apparel, at Lisa nanalo sa pambansang kompetisyon sa disenyo ng hindi nagpapakilala, ay nagtetrend. Bagamat masasabing komedya ito rin ay dahil dito na ang mga produkto na dapat ay magsisimula ng kanilang pre-order sa simula ng Mayo ay natatanggap ngayon ng maraming atensyon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang komedya dahil magsasampa si Lisa ng kaso para aidmande si Daniela sa pagpapanggap sa kanya. Ang init ng bagay na ito ay patuloy na tataas. Kinagabihan, nag-post si Nicole ng mahabang sipi sa social media. Lisa, hindi ko nilinaw ang plagiarism bago ito dahil naniniwala ako na ang chismis ay titigil sa matalino. Hindi ko inaasahan na magpapatuloy ang pagkalat o may maling mag-claim ng pagmamayari sa aking disenyo at magdedemanda sa akin. Ikinalulungkot ko ang pag-aaksaya ng mga pampublikong mapagkukunan. Moving on, magsasampa ako ng demanda at mabawi ang aking pagiging inosente. Salamat. Pagaman ito ay maikli, nabigyang katwiran nito ang kanyang pagiging inosente. Pag-uwi ni Queenie, malapit na siyang mabaliw. Hindi niya inaasahan na ang sitwasyon ay mababalik sa ganito. Inaayos ni Lydia ang kanyang mga kuko. Maganda ang mood niya ngayon dahil siya ay maaaring masaksihan ang pagkamatay ni Nicole. Nang makita niyang bumalik na si Queenie, siya ay nakangiting sabi, "Queenie, halika rito." Ang mga taga-nail parlor na ito ay mahusay. You should try it too. Naiinis si Queenie. Nakakuyom ang mga kamay sa mga kamao, kinausap niya ang taong gumagawa ng mga kuko ni Lydia sa malalim na boses. Get out. Natigilan ng dalaga at napatigil ng tumingin sa kanya. Inulit ni Queenie, get out. Kawakas ay naramdamang may mali, lumingon si Lydia at tumingin. Nang makita niya ang masiglang ekspresyon ni Queenie, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano ang bagay? Queenie. Napakagat si Queenie sa labi at tumulo ang luha sa mga mata. Pinawi ni Lydia ang kamay niya at sinabi sa babaeng nagpapako, umalis ka na muna. Pumalik ka sa susunod. Naramdaman ng dalaga na medyo hindi maganda ang kapaligiran, kaya nag-impake siya ng mga gamit at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, kumunat ang noo ni Lydia at nagtanong, Queenie, what's the matter? Galit na inapakan ni Queenie ang kanyang mga ngipin at sinabing, Nay, nanalo si Nicole ang demanda. Nakasulat sa buong mukha niya ang sama ng loob at galit na galit siya, halos lumuha siya ng dugo. Nang makita kung gaano siya kagalit, halos mahulaan na ni Lydia ang nangyari. Pinaupo niya si Queenie habang inaalo siya, kung nanalo siya, so be it. Napakasama ng reputasyon ngayon ni Nicole. Maaari naming ituring iyon bilang isang tagumpay. Sa puso ni Lydia, kung nanalo si Nicole sa demanda na ito, marahil ay dahil sa F&M Apparel. Gumawa ng aksyon na hindi karaniwan. Umiling si Queenie, nag-aapoy ang mga mata sa galit habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi, si Nicole ay hindi lamang nanalo sa kaso, ngunit siya ay na-clear na sa plagiarism scandal. Ano? Gulat na sigaw ni Lydia, saka nagmamadaling nagtanong, anong nangyari? Si Nicole ang nagsumite ng disenyong iyon ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon, hindi lang naalis sa hinala si Nicole sa pangungopya, ngunit nagbigay din ito ng publisidad sa kanya, kaya lalong sumikat ang B** na iyon. Napatulala si Lydia, at baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng paniniwala. Paano nangyari ito? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 150. Lubos na nabigo.
Sa ngayon, si Queenie ay nagdurusa sa katahimikan dahil hindi niya ito may boses nay, may isa pa, gusto ni Nicole na kasuhan si Daniela. Queenie biglang naalala ang bagay na ito. Bagamat nangako siyang bibigyan ng pera si Daniela, kung talagang kakasuhan siya at makukulong, natatakot siyang ibenta siya ni Daniela. Na-expose ka ba ni Daniela? Iyon ang unang naisip ni Lydia. Umiling si Queenie. Hindi pa, pero kung talagang hidman din ni Nicole si Daniela at ipapadala sa kulungan, baka hindi matahimik ng babaeng iyon. Kumirot ang puso ni Lydia. Ngayon, ang pamilyang Anderson ay lubos na umaasa sa koneksyon sa pagitan ni na Queenie at Colton upang mabuhay. Kung may mangyari kay Queenie, masisira ang pamilya nila. Let me think about it. Dapat may solusyon. Pilit na kinalma ni Lydia ang sarili pababa. Nay, kailangan mong makaisip ng paraan para masolusyonan ito, kung hindi, masisira tayo. Nag-aalalang sabi ni Queenie. Hindi niya akalain na ibabalik ni Nicole ang mga bagay-bagay. Sa una, ang pinakamasamang bagay ay maaaring mangyari iyon ay malalaman nila na si Daniela ay isang impostor. Bilang hanggat hindi humakbang pasulong ang gumawa ng orihinal na disenyo, kaya pa rin niyang tumakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na hindi niya kontrolado. Kinaumagahan, pinuntahan ni Nicole si Henry, kasama si Colton. Matapos mahanap ni Colton si Henry, ikinulong siya sa isang hotel, at may mga gwardya espesyal na inayos para magbantay. Pagpasok ni Nicole, tulala si Henry na nakaupo sa yulunan ng kama. Agad siyang nag-react nang makarinig siya ng ingay sa pintuan. Sa sandaling tumingin siya, nakita niya sina Nicole at Colton sa isang kalabog, lumuhod siya sa lupa. Bago makapagsalita sina Nicole at Colton, nagsimulang humingi ng awa si Henry. Nicole, it's all my fault. I shouldn't have. Sumulyap siya kay Colton, then swallowed his words and continued, I shouldn't have said that to you. Nicole, will you let me go? Walang ekspresyon ang mukha ni Nicole, at wala siyang naramdamang awa sa kabila ng labis na pagmamakaawa ni Henry. Napatingin si Colton sa lalaking nakaluhod sa lupa. Bahagyang kumunat ang noo niya. Tinitigan siya ng madilim na tingin at malamig na sinabi, dapat mong tiisin ang mga kahihinatnan ng pagkakamali mo. Tinulyapan ni Henry si Colton, mukhang medyo natatakot, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nahihiyang tumawag, President Gardner. Matapos kumalma ng kaunti, sa wakas ay pumayag si Nicole na tumingin sa kanya. Henry, ako medyo nagilty ako sa pakikipaghiwalay sa iyo noon, pero alam mo kung bakit ko ginawa iyon. Nagmamadaling tumango si Henry. Nicole, alam ko. May sakit ang nanay mo, at ayaw mo akong kalagkarin pababa. Nang marinig ni Nicole ang sinabi niya, napagtanto niyang alam na niya ito. Kalmado, nagpatuloy siya, nakonsensya ako hindi dahil natulog ako sa iba 5 years ago, pero dahil nakipaghiwalay ako sa iyo dahil sa kalagayan ng nanay ko. Napakamot ng ulo si Henry at paulit-ulit na sumagot, alam ko, Nicole. Medyo nadismaya lang ako. Hindi nasisiyahan. Napatingin sa kanya si Nicole at biglang tumawa, ang kalmadong mukha nito mukhang mas matingkad dahil sa tawa. Ano ang hindi ka nasisiyahan? Hindi ka ba umalis dahil natatakot kang hilahin kita pababa? Ngayong malinaw na inilatag ang katotohanan, medyo umasim ang ekspresyon ni Henry, pero tama si Nicole. Ganon talaga ang nangyari noon. Natatakot siya na baka mabaon siya sa utang kapag pinagpatuloy niya si Nicole kaya naghiwalay sila. Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata, at bakas ng pagkawala ang bumungad sa kanyang mukha. Bagamat siya nagkaroon na ng anak, iisa lang ang naging maayos na relasyon niya. Hindi niya akalain na magiging bulag siya para mai-inlove sa ganoong tao noon. Nicole, kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi kita siniraan. I can post a video to clarify things. Patawarin mo ako. 3 beses na yumuko si Henry, na naging sanhi ng sunod-sunod na tunog ng kalabog. Nakaramdam ng labis na pagkadismaya sa kanya, itinikom ni Nicole ang kanyang mga labi. Pwede kitang baliwalain.
Tiniraan ako at hindi ituloy. Makasagad ang kagalakan sa mukha ni Henry, at nakangiti niyang sinabi, Nicole, I knew you. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, pinutol siya ni Nicole, pero, ninakaw mo ang disenyo sa design department, at may surveillance footage pa bilang ebidensya. Hindi ko makontrol kung paano ito itutuloy ni President Gardner. Salamat sa pagsubaybay mga Lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.